I assume that this question won't be relevant to you anymore, especially yung mga matatanda na, because you already found your way. But some of you may be unsure about yourself or where you are right now. I don't know for our visitors, and I hope that you will just be visitors for today. But I don't know if you already have found your way in your life. Kasi if you lost in your 20s, yun yung mas nakaka-worry. Did you feel in your life that you think you are not sure about the direction you're heading? Baka sa iba sa inyo, nag-college kayo because dun yung opportunity, hindi yan talaga yung first choice nyo, maaaring ito yung ipinilit sa inyo, maaaring ito yung condition sa inyo, yung pag-aaralin lang kayo, dahil kung ito yung kukunin na course ninyo. Yung iba naman sa inyo, ito talaga yung gusto nyong mapuntahan direction. Blessed kayo kapag alam nyo na kung ano dapat nyo gagawin sa buhay. Kasi kapag kayo nasa gitna na ng inyong buhay, alanganin pa rin kayo at hindi nyo pa rin alam kung saan kayo pupunta sa buhay, you cannot make a bad decision, especially at this point in your life. Kung ipagpapatuloy mo yung maling decision mo 4 years ago, ang trajectory ng buhay mo, hindi mo ma-achieve yung dapat mo ma-achieve sa buhay. Kasi ito na bago na ang trajectory ng buhay mo nung gumawa ka ng maling desisyon. At baka mahirap na maka-U-turn. Mahirap na magsimula muli. So, yung iba sa inyo siguro, dumadaan na kaagad ng crisis. Noon, pag sinabing dumadaan ka sa midlife crisis, maybe you're in your 40s. Diba? Ito yung sinasabi nyo, tama ba itong napuntahan ko sa buhay ko? May patutunguhan pa ba ang buhay ko sa susunod na taon na haharapin ko? Hindi po ba? Lalo na kung iisipin nyo, nangangalahati ka na sa buhay mo, pero parang wala ka pa siyang masyadong na-achieve. Or hindi mo pa talaga na-achieve yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Ibig sabihin, you're experiencing so much frustration in your life. At ang prayer ko, huwag tayo maging ganon, mga kapatid. Kung kailangan na natin gumawa ng major decision sa buhay natin, sa ngayon, gawin nyo na po yun. Ngayon na kayo mag-turn around. Ngayon na kayo gumawa ng tamang decision sa buhay nyo. Ngayon nyo na itama yung mga mali na ginawa nyo sa buhay. 3 out of 4 adults in their late 20s go through a quarter-life crisis. Imagine niyo, nakaka-quarter pa lang, pero may crisis na kagad. Ano ba mangyari sa buhay ko? Lalo na po sa mga maunlad na bansa, maraming tao na kabataan dumadaan sa ganyan. Pag tutusin mo, pag 27, that's almost 40% of your life and hindi na quarter. Beyond na po yun. Pero this is the study that was published 25 years ago. Pero syempre, nung ginawa nila yung study, ng 1990s pa yun. Na-publish lang noong 2001. That people are experiencing in their 20s quarter-life crisis. Kasi hindi nila maintindihan, may patutunguhan ba talaga itong buhay ko? In the same way, yung series po natin ngayon, ni Pastor Joko that he started about a month ago in the life of Joseph, the son of Jacob, Joseph also felt lost because he knew that God has chosen him to lead. Pero yung dinadaanan niya sa buhay is the exact opposite. He was sold into slavery, thrown in prison, watching a God-given dream seem to fall apart. Kung matatandaan niyo nung sinimulan ni Pastor Joko itong series, sinimulan niya nung binigyan ni Lord ng dream si Joseph. Na kung ano ba talaga magiging takbo ng kanyang buhay. At napaka-excited niya na ma-fulfill niya na gusto niya na kaagad i-exercise yung authority and dominance over his brothers. Siya yung bunso. Well, kung tutusin niyo, may isa pa siya mas batang kapatid. Pero siya yung pinili ni Lord. Kaya, nung binenta na siya sa mga Egyptians, doon niya hindi niya maintindihan bakit nagkakaganito ang buhay ko. Kaya nga ang makikita nating pinagdaanan niya from privilege kasi ginawa siyang special ng kanyang tatay, binigyan siya ng code para sabihin siya ay special and may authority, but then he was thrown into the pit. Ito po yung naging message ko about, I think, 3 Sundays ago. Tinapos siya ng mga kapatid niya, sabi lang ni Reuben, huwag mo papatayin itong kapatid natin, kawawa tayo, yari tayo yan. Pero they have found an opportunity to sell him sa mga dumadaan na Midianites who were going to Egypt. And there, he was sold into slavery. From privilege to pit
to prison, pero sa susunod malalaman natin, not today, that eventually, he will end up in the palace. Pero at this time, hindi niya pa nakikita yon. Ang iniisip niya, magiging leader siya doon sa kanilang family sa Kanaan, hindi sa Egypt. So he was thinking, I am in the wrong place. And I am not progressing to what God has promised me that I would become. Yun po yung nagiging tragedy yung kanyang buhay. So, ito yung tatlong possibilities na nangyayari sa buhay ng tao. A tragedy in life is when you don't know your purpose and direction. Lalong-lalo na yung mga kabataang walang mentor. Lalong-lalo yung mga kabataan walang nag-hone sa kanilang knowledge and skills nung bata pa sila. Hindi katulad nung iba na nabibigyan ka agad ng opportunity na ma-discover nila yung kanilang strengths, to try it out, to improve their skills, at mabigyan ng pagkakataon na abutin yung kanilang mga pangarap. So sabihin natin, yun yung disadvantage, yung mga mas kapuspalad sa buhay. Marami silang potentials, pero hindi nila ma-fulfill. It is a disaster din kung ang buhay mo, tinatangay ka lang ng tadhana. Ibig sabihin, wala kang control sa buhay mo. Alam mo yung purpose mo. A disaster in life is when you know your purpose, but you're held back or forced elsewhere. At yun yung mga times na sabihin mo na, hindi dapat ganito ang buhay ko. Meron ba sa inyong ganun naramdaman? Maaring yung mga events sa buhay mo ay, hindi ko talaga may gawa. Sabihin natin na wala ka kagad ng parents, nasunugan kayo, yung mga ganong pangyayari sa buhay. What you can do is you can appeal to God, Lord, help me out. I'm not supposed to go this path, but you can rescue me. Hindi po ba? Pero there's also the frustration of the paradox. A frustration in life is when you're trying living your purpose, but your direction goes the opposite way. Ito yung makikita natin sa buhay ni Joseph. Kaya ko ito sinasabi sa inyo ito. Si Joseph, makaka-relate siya dito sa gitna at sa ikalawa. Na kung saan, alam niya yung purpose ni Lord para sa kanya, maaga niya natuklasan, pero hindi niya ma-exercise, bagkus papunta siya sa opposite direction. Alam niyo, actually, si Lord Jesus may sinabing something similar to this. Although yung topic is about celibacy, that is yung hindi mag-aasawa, sinabi niya that he was explaining to people because some people were promoting celibacy and saying that marriage is bad, so on and so forth. Anyway, ito yung sinabi niya sa Matthew 19 verse 12. For there are those who are born that way. And there are those, he's talking about eunuchs. Alam niyo po ba yung eunuchs? Sila yung nag-aalaga sa prinsesa o yung minsan reyna o magiging reyna. At alam niyo ang eunuchs, di ba, pinuputulan po yan. Kasi para hindi nila maabuso yung mga babae na reserved para sa king. Alright? They were forced to be eunuch, or, sabi niya, and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. It is their choice. So sana kung tutusin natin, nandito tayo sa may drive tayo. Alam natin yung gagawin natin, sana ma-pursue natin at ma-achieve natin yon. Yung voluntary eunuch. Pero minsan parang we find ourselves nandito, forced tayo into situations that we don't like. Hindi po ba? And yun yung sinasabi natin na si Joseph din, yun din ang parang naranasan niya. He was placed in situations he didn't like and he would not be able to exercise his gifts. In 1998, pumunta dito first time si Dr. John Maxwell. Ang kasama niya noon ay si Dr. Tim Elmore. Isa sa mga, at ang naging ministry ni Dr. Tim Elmore is Growing Leaders. Meron siyang tinuro doon, yung living the life you were meant to live. And sayang hindi niya natapos yun. So I wrote him yung mga blanks pakisagot kasi ang ganda ng topic mo, hindi mo natapos. Pero so ginawa niya eventually mga 2000s ng isang retreat form. You have to go to the States to go to that retreat version of the living of the life you were meant to live. Ang sabi niya, at least there are 4 ways for God to tell people their purpose in life. Now, hindi na kasama dito yung hindi nila na-discover ang kanilang purpose sa buhay. Yun yung sinasabi nating tragedy. Hindi nila na-discover yung purpose nila sa buhay. Now, minsan, ang ginagawa ni Lord, sasabihin niya bigla na ito ang magiging purpose mo sa buhay. Just like in the case of the Apostle Paul. Si Apostle Paul, siya ay kalaban ng Panginoon Jesus sa gospel. All of a sudden, God changed his life. He turned his life around and sinabi niya, you will be a missionary.
instantaneous, supernatural, ito gagawin mo sa buhay mo. Rare po yun mga kapatid. Very rare po yun. For some of us, makaka-relate po tayo sa ilan sa the next three. It could be that, just like Esther. Si Esther, hindi niya maintindihan bakit siya lumaki sa Persia, eventually nasali siya sa beauty contest, and then, siya pa yung napiling pamalit na queen, siya yung foreigner doon, and nakita niya na yung kanyang mga kababayan ay gustong ubusin ng kalaban, at napalagay siya sa posisyon na tamang-tama, siya pala ang gagamitin ni Lord para iligtas ang kanyang mga kababayan sa maubos sila. Yung threat ni Haman. Ngayon, kaya sinasabi natin walking through open doors, kasi hindi niya maintindihan ba siya napapalagay sa mga sitwasyon, eventually sa bandang dulo niya na lang naunawaan. Basta ano ba yung opportunities na nakikita ko sa buhay ko, sige nga, subukan ko nga yun. Sige nga, puntahan ko yun. Baka may mangyari sa buhay ko. Di ba? Kayo po ba nakaka-relate kay Esther? Yung tipong, nako, wala akong masyado opportunity. Basta ito yung opportunity sa buhay ko. Sige nga, tignan na lang natin. Kwento mo, siguro, naging kahera ka. Hindi naman yan sana, naging boy ka. Hindi naman sana yan ang gagawin ko sa buhay ko. Pero nagtapos ako ng college. Ba't ito ginagawa ko? Napakamababang trabaho. Yung mga ganong sitwasyon sa buhay. Na for some people, alam nila sa pagkabata pa lang nila yung magiging destiny nila ng kanilang buhay. Medyo similar yung 3 sa number 1. Pero sa number 1, yun yung sasabihin sa'yo ni Lord, etong may mga pagkabata, alam mo na kaagad na itong batang ito, magiging ganito ito. Kitang-kita mo na kaagad sa kanyang talent, kitang-kita na mo kaagad sa kanya, magiging negosyante ito, magaling ito. At na-achieve niya yun. So para si Prophet Jeremiah, bata pa lang siya, sabi niya, tinawag na ako ng Panginoon maging propeta, lumaki siya sa temple, naging priest siya doon, at naging prophet siya. Ito yung sasabihin natin, dire-diretso lang ang kanyang buhay. Walang complication, alam niya, gagawin niya. Hindi na siya nag-explore ng mga ibang bagay na gagawin niya sa buhay. Yung iba naman, growing awareness, ito po yung pinag-usapan natin si Joseph, na meron akong alam na dapat gawin ko sa buhay ko. Sinabihan na ako ni Lord. Similar nga sa Thunderbolt kasi di ba nagkaroon siya ng dream? Ikaw ay mag-lead. Pero, iniintindi niya yon. Tapos, napada siya sa mga sitwasyon sa buhay na bakit hindi gano'n ang nangyayari? Hindi katulad kay Jeremiah, smooth. Nandun lang siya talaga sa temple. Nag-aaral siya ng salita ng Diyos, pinag-aaralan niya ng Torah, nagtuturo siya ng Torah, and so on and so forth. Dito kay Joseph, dahan-dahan niyang nauunawaan. Quick survey. Sa palagay ninyo, yung maring palagay niyo pa lang ngayon, maring magbago yung sagot niyo anytime soon. Palagay niyo, sino dito you belong to number 1? Taas ang kamay. Sinabihan kayo ni Lord, ito ang gagawin mo sa buhay mo, ito ang purpose mo sa buhay mo. Supernatural, instantaneous. Wala. Bihira yan, Number 2, sa palagay mo nasa number 2 ka. Number 2. Yun, okay ba ilan? May number 2? Okay? Palagay mo number 3 ka. Bakit ka pa lang alam mo na gagawin mo sa buhay mo? May direksyon ka na. Wala. Hindi. Yung alam mo na sa skills mo, ito yung kaya mong gawin. Wala. Palagay mo number 4. Dahan-dahan mong inuunawa. Taas ang kamay. Number 5, hindi mo alam ang purpose mo sa buhay mo. Hindi ko alam. So, siguro majority sa atin nasa number 2 at nasa number 4. Hindi po ba? Okay na po yun. Basta ang mahalaga, ma-discover mo ang purpose mo sa buhay mo. Ang tragedy nga is hindi mo ma-discover. Isa sa mga favorite quote ko na sinasabi ni Danish philosopher Soren Kierkegaard, life is lived forwards, but it is understood backwards. Kumbaga, maintindihan mo na lang when you look back. Di ba? Kasi noong time na yun, syempre kahit mo, ito gusto kong gawin, may mga alinlangan. Akala ko, magiging maganda mangyayari sa buhay ko, pero decidido ako dito, pero ang daming obstructions, ang daming hardships. Hindi po ba? Pero wala naman talagang path sa buhay na madali. Hindi po ba? So, ito, pupunta ngayon tayo kay Joseph sa Book of Genesis chapter 40, kasi last time si Pastor Joko diniscuss siya chapter 39. Forgotten by man, faithful still to God. So, let us briefly step back. Ano ba nangyari sa last part, sa chapter 39? We'll just read the last few verses po dito. I'll read from the Filipino. Genesis 39, verse 19. Nang marinig ni Potiphar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa
ginawa ni Joseph. So sabi daw, pinagtakaan siyang pagsamantalahan. Galit na galit siya. Which is, alam natin, hindi naman ganun, binaligtad siya ng asawa. Kaya ipinadakip siya ng kanyang ginoo o master, si Joseph, at ikinulong siya sa bilangguan ng hari. Okay, may mga ibang klaseng mga bilangguan, pero nailagay siya doon sa bilangguan ng hari. Sabihin, merong incarceration na malapit lang doon sa guard. May sariling bahay ang guard, doon yung incarceration niya. Kung tutusin mo, mas magandang place yun to be imprisoned. Verse 21, subalit ang Yahweh ay kasama niya. Pinakitaan niya ng kabutihan at binuhusan ng biyaya sa harap ng punong bantay. Kasi nag-excel si Joseph doon sa kulungan na yon. Naging mabait siya, siya ngayon ang pinagkatiwalaan. Kaya inatasan ng punong bantay si Joseph na mga siwa sa lahat ng binanggo sa kulungan. Naging ang tagapangasiwa pa. Bagkus kung ano man ang nagawa roon, siya ang may gawa noon. Sabihin, all credits kay Joseph. Magaling siya mag-manage ng kulungan kahit siya pa mismo ay isang preso. Verse 23, hindi na nga nangasiwa ang punong bantay ng anumang pinangangasiwa ni Joseph dahil ang Yahweh ay kasama niya at pinagpala niya. So, ang ganda na nangyayari sa kulungan. Because there was somebody there who had the Spirit of God, who had the presence of God in his life, and putting things into order. Isipin mo, ano bang pinagagawa ni Joseph sa kulungan? Napakadakilang trabaho yan. Kung tutusin mo ang pinangingisawaan niya ng isa, sisiguraduhin natin may nakakain sila na maayos, malinis yung lugar. Yung kulungan nila noong time na yon, hindi yung puro nakapiit ka lang walang ginagawa. Maraming trabaho. Usually, binibigyan sila ng hari ng project para maging productive naman sila. Siguro gagawa sila ng mga bahay, so on and so forth. So doon nagtapos yung kwento natin last time. Ngayong umaga, ang gusto kong tandaan po natin, pinaka-lesson natin is, sa 23 verses na pag-usapan natin sa chapter 14, God sets you up to serve people with abilities He gives you. But be patient for the progress He's making in you. Ano ba yung be patient na yan? Kasi He's been waiting for an opportunity to go back to His land, to His family in Canaan. Hindi niya iniisip na His life was meant for Egypt. Alright? Lalo na nakakulong siya doon. Pero gaya ng nangyari sa nakaraang chapter, noong siya ay naging alipin ni Potiphar, yung pinuno ng mga bantay, siya ay naging tagapangasiwa. Naging magaling siyang tagapangasiwa. Ganon din ang ginawa niya sa kulungan. Magaling siya sa pangangasiwa. Kaya, kung ano yung gift niya, kahit na nasa ganong klaseng sitwasyon, kahit siya isang slave, o kahit siya isang prisoner, ginagamit niya yung kanyang mga skill sets. Pinagbubuti niya ang kanyang trabaho. Hindi na mahalaga sa kanya kung nasaan siya, ginagamit niya ang kanyang kakayanan para sa Panginoon. Kaya ang sabi doon, ang Yahweh ay kasama niya. So ganito sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi man ideal sa inyo yung inyong sitwasyon, lalong-lalo na pag ikaw ay rookie sa trabaho. Siguro yung kayong mga nagsisimula noon, rookie kayo sa trabaho, may tinapos kayo, unang pasok nyo sa trabaho, utusan lang kayo. Hindi kayo mahalaga sa mga tao doon. Uutos-utusan ka, loloko-lokohin ka, ibubuli ka, kasi ikaw yung baguhan. Kasi wala ka pang job experience. Di ba? Yun yung parang, ano ba naman itong pinagdadaan ako? I deserve more than this. Mas matatalino ako sa mga tao ito. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, mag-excel ka doon. Si Lord na bahala sa iyo. At pag nakita ka niyang mapagkakatiwalaan ka ni Lord, sa bagay ko saan kanya dinadala, kahit hindi mo gusto, ikaw ay ipopromote ni Lord. Maghintay ka lang. Alright? Apat na punto po ay share ko sa inyo. Unang-una, yung plano ni Lord. Hindi maintindihan ni Joseph kung paano siya makakalaya. Hanggang kailan ko ba pagbabayaran na aking kasalanan? Yung pinagtangka, hindi bali yung may sentensya tayo na kapag maximum, di ba, 20 years plus ba yung pag o yung reclusion perpetua, yung mga gano'n, di ba? Attempted rape daw. Siguro naman mapagbabayaran ko na kasalanan ko sa loob ng mga ilang taon lang. False accusation pa. Pero siya, paano ba matatapos ang buhay ko dito? Paano ako magkakaroon ng hustisya? Joseph meets two chief palace officials. Ito yung plano pala ni Lord. Tingnan natin sa verse 1. At pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala ang punong taga-silbi ng alak, cupbearer, siya yung taste test. Yung kumbaga, hindi basta pwedeng ibigay pagkain sa hari nang hindi may tumitikim. Para siguradong walang laso na hindi panis or so on and so forth.
Nagkasala ang punong tagasilbi ng alak at ang punong panadero sa kanilang Ginoo, Master, ang hari ng Egypt. Lubhang nagalit ang paro sa dalawa niyang opisyal, ang punong tagasilbi ng alak at ang punong panadero. Hindi natin alam kung ano nangyari, pero pareho silang involved sa pagkain at inumin, nagalit. Siguro hindi niya nagustuhan yung pagkain. Siguro hindi nagustuhan yung alak, whatever, pero galit na galit siya. So, pinakulong. So, imagine ninyo, mga kapatid, ito ay walang kinalaman si Joseph dito. Si Lord na bahala ko. Hindi ko sinasabing si Lord nagpakulong sa kanila, ha? Pero ito yung circumstances na kinaharap ni Joseph. Verse 3, kaya ipinabinanggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga bantay, sa palasyo kung saan naroon din si Joseph na nakabilanggo. Do you think that's coincidental or perhaps part of God's plan? Part ng plan ni Lord ay kapwa preso. Imagine niyo, instead of a dungeon, the offenders were held in the very place where Joseph was already managing. Kung tutusin mo, blessing sa dalawang yon, na yung namamahala ng kanilang kulungan ay si Joseph. Isang maayos na kulungan. Di ba? Kaysa sa kulungan na mas di magandang kondisyon, dungeon. Mas maraming hard labor. Dahil siguro sa palace officials, medyo mas maganda yung kanilang kulungan doon sa compound ng bantay. So parang not exactly house arrest, house ng bantay. Doon sila incarcerated. So, ano mangyayari ngayon na sila ngayon ay magkakakilala? Yun muna yung first point ko sa inyo, mga kapatid. Maaaring may mga tao sa buhay mo ngayon na iminimit ni Lord pero hindi mo alam, magiging bahagi pala siya sa fulfillment ng buhay mo. Ikaw ay magiging kabahagi ng fulfillment ng buhay niya at siya din ay magiging kabahagi ng fulfillment ng buhay mo. So, pinapakita ko lang dito sa letter A, yung setting na lang muna. Okay? Na abangan nyo, may plano si Lord. New friendships that can be formed. Alright? Maaring sabihin mo na hindi magandang friendship nito kasi mga kapwa preso to, may mga offenders din ito. Pero hang on, intindihin mo. Ang mahirap dito kapag hindi ka nag-expand ng iyong relationships. Sa iba lang sa inyo, alam niyo yan, kung gusto mong umasenso sa buhay, expand your territory. Get to know more people. Have more connections. Hindi po ba? Hindi naman sa pagsasamantala natin sila, pero ito opportunity na makita mo kung ano yung other opportunities that can come your way. Joseph's placement next to Paro's chief cupbearer and the chief baker wasn't a coincidence. Even from inside the prison cell, God was positioning him for something Joseph himself cannot see. Hindi niya pa nakikita yon. Parang, hindi naman unusual na may mga bagong preso dito. Ito, sinayang yung buhay niyo. Cupbearer ka na. Panadero ka na. Chief baker ka na. Nakulong lang. Ano ba pinagagawa niyo? Sinayang yung buhay niyo. Sino ba natin? Joseph yung dalawang yon? Hindi. Now, I would like you to think of this. Can you look back at the season that felt like confinement? Hindi ka lalo makakilos. And now see how God was positioning things around you that you couldn't have arranged yourself. Katulad na sa kulungan. What a place for God to set you up for the right place. Next step. Parang nag-iisip ka na sa hagdan ka, ang alam mo next step is worst situation. Pero itong prison pala, ang next step pala nito ay palace. Alam na natin yan sa chapter 41. Pero next week na po yung chapter 41. So I'd like you to take advantage of new friendship. Maaaring ikaw yung tutulong. Ang intention mo, ako yung tutulong. Hindi yung sasamantala mo, may bagong kaibigan, paano ko ba ito i-scam? Hindi po ganun na. Ano yung may tutulong ko para ma-exercise ko yung aking gifts? Which is number 2. The second point natin, letter B. God's purpose. Joseph uses his gift of interpreting dreams. This is very unique. Now, ito yung pinakamahabang portion, and then the next two, may eksena lang yun. Tingnan natin po sa verse 5. Isang gabi na naginip ang tagasilbi ng alak at ang panadero ng hari ng Egypt habang naroon sila sa kulungan. May panaginip. At bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kulungan. Ngayon mga kapatid, you have to understand, sa perspective ng ancient people, hindi katulad natin ngayon, di ba? Sabi natin, I think I mentioned this in the last time I preached here, 3 weeks ago, I believe, napakahalaga ng dreams. Because this is one of the ways you can get new information or parang an idea of what you can do from where you are. Hindi katulad ngayon, ang privilege po natin is
meron tayong scriptures na kapag kailangan natin ng wisdom, pag kailangan po natin ng mga examples, kailangan natin ng encouragement, bubuksan lang po natin ng scriptures, makakakuha na tayo ng lesson. At yun i-share natin. We can receive salvation. Di ba? Kasi matutukon sa natin ang salvation from scriptures. Pero for ancient people, they rely on events in their lives. They rely on stars. They rely on sacrifices. They rely on dreams. They are more superstitious than us. Kasi tayo, dahil siguro sa panahon ng modern science, hindi na tayo masyadong superstitious ngayon. Siyempre kayo, lalo na sa inyo mga nasa medical field or sa science field, hindi nyo pwedeng isama ang superstition sa inyong profession. Hindi po ba? May sira yung liver. Ay, ano yan? Akulam yan. Hindi nyo pwedeng gawin yon. Di ba? Hindi po pwede yun. Pero, sa ancient times, mahalaga yun. And it is through dreams, one among others, that God would communicate to people. And that is why itong dream nito na natanggap nila meant something for them. Right? And na-share ko nga sa inyo last time, even for many Muslims, marami sa kanila are coming to faith, it's because God would reach to them through dreams. Paraan ng Panginoon. Alright? So God probably was the source of the dream for their sake and for Joseph's sake. So makikita natin dito na God is cooking something. Sa dami-dami ng events sa buhay ni Joseph, bakit kaya itong kwento with the baker and with the cupbearer ang isinama sa kwento? Sa dami-dami na nangyari sa kanyang buhay. Kasi ito yung magiging significant portion of his life. Paano siya makakapunta sa palace. Verse 6. Kinaumagahan, pagpunta ni Joseph sa kanila, nakita nilang nanlulupaypay sila. Ano nangyari sa inyo? Kaganda-ganda na umaga, nanlulupaypay kayo dyan. Kaya tinanong niya ang mga opisyal ng Paro na kasama niyang nakapiit sa tahanan ng kanyang Ginoo. Bakit kayo malungkot? So, ngayon isipin natin si Joseph, pwede niyang insultuhin itong mga ito. Ano ba kayo? Magtrabaho kayo. Huwag yung yung napanaginip po, baliwalain yan. Basta magtrabaho kayo. May trabaho sila pag mga preso, no? Pero hindi. Joseph showed genuine concern for the high-profile prisoners going beyond his duties. So parang he's trying to act like a counselor. Hindi niya alam na may dream pa eh. Tinatanong niya, what's going on? Di ba? So makita niyo si Joseph, he's a very nice person. He cared about the people around him. Kahit na pare-pareho tayong lugmok dito, magdadamayan tayo dito, pare-pareho tayong mga preso dito, tayo na mag-intindihan ng ating sitwasyon. Verse 8, sumagot sila, nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Sabi ni Joseph, hindi ba mula sa Elohim ang paliwanag? Sabihin niyo sa akin. Oh, wow. Okay? This is parang yung pinaka-turning point ng chapter na to. Because at this time, ang pagkakilala lang ng mga tao kay Joseph ay magaling mga siwa. Pero si Joseph, alam niya, he could do much more than that. He could interpret dreams. That's one of his special gifts from the Lord. Now, this is a supernatural gift. This is not a natural gift. Alright? Because he's a prophet. Because he's a messenger from God. Pero hindi niya ma-exercise yung gift na yon kasi nasa kulungan siya. Kanino siya magpa-prophesy? Unless somebody receives a dream. Hindi po ba? Without knowing how significant these dreams would become for his own future, Joseph gladly offered his help as an act of service for God. Kaya mapapansin niyo na sinabi niya, hindi ba mula sa Elohim ang mga paliwanag? So ganito po yon. Kung ikaw ay preso at kailangan mo mag-interpret ng dreams, pupunta ka sa isang manghuhula. Pupunta ka sa Quiapo. Na sila mismo hindi nila mahulaan yung kanilang future. Nasasabihin nila swerte ang buhay mo, pero sila mismo ay hindi swerte. Kasi kung sila ay swerte na, mayaman na sila at wala sila doon. Hindi po ba? Tapos kayo, nakailang balik na sa kanila, nakailang abuloy na kayo sa kanila, susumang hindi taga Maynila dito, ano ba sa Quiapo, doon yung mga nanguhula sa tabi ng simbahan. Ano? So, imagine niyo, doon pa sila makakakita ng isang gifted person na magbibigay kahulugan sa kanilang dream. Kung tutusin mo, anong sense ba na may dream kami? Nasa kulungan naman kami. Actually, ano mangyayari sa amin? Oh, sige, may dream, pero para saan? Diba? Nandito na kami sa kulungan eh. Wala namang mangyayari sa buhay namin. Kalimutan na yung dream na yan. Hindi po ba? Pero sabi nila, mahalaga itong dream na to. Kaya sila yung balisa. Kasi it must mean something. At pinahalagahan din ni Joseph yung kanilang dream. Sabi nila kay Lord. Ito masasabi sa inyo mga kapatid.
tinatanghal ni Joseph si Lord. He's bringing God, parang nag-i-evangelize siya. You want to receive a message from God, He can talk to you here in prison. He is with us here. Kasi nga sabi nga, God or Yahweh was with Joseph. Nandun sa kulungan. At pagdating dito sa dream, mga kapatid, dreams and divinations in ancient world, Egyptians had literal dream manuals. Makikita nyo ito sa internet, hindi ko na po inano yung scroll na na-discover nila, yung Papyrus Chester BT3, a written catalog matching dream images to fixed meanings. So, sabihin, pag meron kang dream, buksan mo yung scroll, hanapin mo yung equivalent ng dream na yon, andun yung interpretation. Sino gumawa ng scroll na yon? Tao lang din. So, ang point nun is, nakagawa sila ng ganong klaseng manual. Saan nanggaling yung manual? Paano nila nagawa yun? Siguro sa ibang dreams din. At people trust those manuals. Pero ganun nung unang panahon eh. Parang ngayon hindi natin siguro ma-imagine paano mangyayari yun. Sana nga lang may ganun din ngayong panahon ngayon, ano? Sana meron tayong dream manual. Para pag ako na nanaginip, bubuksan ko lang yun, hanapin ko yung meaning. Di ba? Yung, sa mga panahon ngayon, sana nagtatanong ang mga tao, bukod sa mga manghula, di ba? Tumitingin sa horoscope, titingin, di ba? They want some meaning into what they're having, dreaming. Katulad ng formula, if a man sees himself doing this, good or bad, it means why. Dapat may meaning. Ano? Kaya nga sabihin natin mas superstitious sila kung tutusin kumpara sa atin. Interpretation was a professional priestly skill. Pero where can you find a priest? Not in prison. Di ba? Trained lectors, priests, not ordinary people. But who was Joseph? Who was Joseph? Pero doon sila nakatagpo ng isang mensahero ng Panginoon. Napakahalaga naman dreams din that it's not only unique to Egypt, also in the ancient world. Among the Babylonians and the Mesopotamians, Babylon systematized this even further. Reading omens, yung eclipse, nasabi ko sa inyo before, no? Yung the sun stands still, alam niyo yung kwento ni Joshua, yung sinabi nilang huminto daw yung sun, para daw pag mahaba yung araw, ay mananalo sila. Hindi po yun ang nangyari. Makikita niyo doon sa kwento ng Judges, umagang-umaga pa lang, pag sikat ng araw sa east, nakita nila yung sun. Pag tumingin sila sa west, papalubog pa lang yung moon. Nothing supernatural. Pero sa kanila may meaning yun. Pag nagpang-abot ng sun at ang moon, palubog pa lang, sa loob lang na kahit ng 3 minutes, bad omen yun. Bad omen. And kapag may bad omen, you don't go to war. Kasi, mangyayari niyan, yung kalendaryo nyo, hindi 28 days. Magiging mga 29 days. Alanganin. Alanganin. Ganun kahalaga sa kanila. So, kaya nung kwento ni Joshua, yung the sun stood still, ibig sabihin nun, inabutan ng sun sa east, napapalubog pa lang sa west yung moon. Ganun yung omen. Kaya, nung time na yon, nataranta yung mga kalaban nila, yung mga nanalo sila Joshua sa war na yun. Hinabol nila. Kasi sa kanila, it's bad omen. Sinamantala ni Joshua, yung paniniwala nila sa bad omen para atakihin yung mga kalaban. Takot sila eh. Ganon yung nangyari, no? So, yung pagbabasa ng mga dreams, yung pagbibigay ng interpretation, this wasn't a French superstition. You study history, even yung mga Greek kings, even mga Persian kings, they would always ask for interpretation. Shall we go to war or not? Napakahalaga sa kanila ng interpretation of dreams, ng interpretation of events in the sky. Lahat dapat may interpretation. Halimbawa, iba naka-dream. Yung king hindi naka-dream. Yung misis ng king ang naka-dream. Sabihin mo yung dream. Hindi, wala ko natanggap. Kasi pag hindi mo sinabi, baka malasin tayo. Yung wife ang nakatanggap ng dream. Kung kasi hindi sinabi, hindi mo sinabi na may dream ka. Sana nagkonsulta muna tayo. Ganun sa kanila kahalaga ang dreams. Ngayon, contrast kay Joseph, sabi niya, kasama natin ng Diyos dito sa kulungan. Kasi kasama ko ang Diyos. Ako yung interpreter of dreams. Kasi ang interpretation comes from God. We're not getting interpretation from a manual. We're not getting interpretation sa mga sabi-sabi ng matatanda. We're not getting interpretation sa mga, nakita niyo kanina, XT Spicy. Alam niyo ito, XT Spicy? Pag nag-offer sila ng hayop, kukunin yung laman loob ng hayop. Ginagawa naman sa naman kayo rin, di ba yung mga manghuhula? Kukunin yung laman ng hayop, ng goat, nag-offer ka ng goat, ilalatag yung mga internal organs. Tapos meron silang clay tablet dito.
Tapos titignan nila yung match. Ima-match nila. Itong nakita natin yung intestines, nakita natin yung liver, nakita natin ibang internal parts na nakamatch dito sa isang maliit na clay tablet. Makikita nyo sa internet yan. Ito ibig sabihin yan. Ganon sila mag-interpret ng dreams. Parang sabihin natin walang kwenta, no? Anong ba kinalaman nung itsura ng intestine, nung abdo, nung atay? Tapos, ikukumpara mo lang dun sa gawa lang naman ng tao itong iba't ibang klaseng possible interpretations. Pero for them, it worked. For them, it worked. Kaya gumagamit pa sila ng ganon. Pero sinasabi ni Joseph, I don't need those things. Because interpretation comes from God. God's gonna tell us right here, right now, just let me know what you have dreamed of. Diba? Interpretation belongs to God. No man, no guild, no formula. Usually, the best interpreters, so kung familiar kayo sa story ni Daniel, the best interpreters would be elevated near the king. Diba? Kasi syempre, mas kailangan niya yung mga mas magagaling na mga interpreters, mga manghuhula, mga advisors. Okay? Pharaoh's own trained magicians fail. Joseph succeeds because the source is not technique, but the source of interpretation is God. Sabihin nyo lang, si Lord magsasabi ng interpretation ng dream. Alright, verse 9. Kaya sinabi ng punong tagasilbi ng alak ang kanyang panaginip sa kanya. Na naginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan. Ano naman ngayon? Puno lang naman ng ubas eh. At ito'y may 3 sanga. Alright. So alam niya that this means something. Alright, verse 10. Tumubo ito, namulaklak, at nahinog ang mga bunga. Nakahawak ako sa saro ng faro, yung inuman. At pumitas ng ubas, at piniga ko agad sa saro. Pagkatapos ibinigay ko ang saro sa kamay ng faro. Iyon yung trabaho niya dati. Ano naman yun? Kaya ka siguro nagkakaroon ng dreams, gusto mo lang gawin yung ginagawa mo dati. So, nothing unusual. Di ba gano'n naman talaga tayo no, kapag may mga frustration tayo, napapanaginipan natin. Kayo ba napanaginipan niyo yung fears niyo? Pag nanaginip ka, parang nag-aalala ka lang, di ba? Simple lang yung pagbangon. Hindi yung naghihinga lang. Sa pelikula lang yan. Sa verse 12 tayo. Sinabi ni Joseph, ito ang kahulugan. Now, obviously, nung pinakikinggan niyo yung dreams, humihingi na kagad si Joseph ng interpretation from the Lord. And Joseph wasn't guessing. Wasn't trying to invent an interpretation. He received the revelation from the Lord. This is what it means. Kaya kung tutusin mo, mag-interpret siya ng dream ng kapwa preso. High risk, low risk. Bakit? Preso lang naman yun eh. Di ba? Ano naman yun? Kung something personal yun, kung hindi mangyari, hindi magkatotoo yung sinabi ko, nothing to lose. Kahit mag-invento ako dyan, ay sa totoo lang. Marami dyan sabi, propeta daw sila. Nag-iimbento ng interpretation of dreams. Naka-check-on ba kayo na gano'n? Ako naka-check ako ng ganyan. Sabi nila, prophet daw sila. This was in the early 90s. Ginawa ko, nag-invento ako ng vision. Sinabi ko doon, may interpretation siya. Hindi ko naman sabi sa kanya na inimbento ko lang yun. Kasi gusto ko subukan, totoo ba talaga itong mga to? Merong mga magsasalta, I saw a dream, may gano'n. Aba, halos lahat may dream. Nagsabi din ako, pero inimbento ko lang. May interpretation. Kung baka niloloko lang ako nitong mga to. Pero si Joseph, confident. Okay, mag-iingat kayo sa mga ganyan. Hindi ko sasabing hindi nangyayari yun. Nangyayari yun, okay? Meron talaga mga tinawag ng Panginoon, binigyan ni Lord ng gift to interpret dreams. Pero mag-iingat lang tayo sa kanila. Siguraduhin natin sila itotoong mga sugo ng Diyos. Okay. Well, for some of you, you may not believe that God still does this. It's okay. If you think that God doesn't give anymore the gift of interpreting dreams, that's fine. Hindi nakasalalay yung buhay natin dyan. Meron tayong scriptures. Alright? Verse 13. Hindi matatapos ang 3 araw, itataas ng Paro ang iyong ulo at ibabalik ka sa dati mong katungkulan. The Pharaoh will lift you up. Makakabalik ka sa dati mong katungkulan at ilalagay mo ang inuman ng Paro sa iyong kamay ayon sa dati mong kinagisnan ng ikay kanyang punong tagasilbi na anak. Maganda pakinggan, di ba? Makababalik ako, I will receive justice. At ako ay magsuserve muli. Hindi yung papalitan na ako. Marami diyang magaling na cupbearer. Pero ibabalik ako sa posisyon. Katutusin, kung nag-invento na ng interpretation si Joseph ng dream, parang too good to be true yun, ikaw ay ibabalik sa dati mong posisyon. Di ba? At parang sabi mo,
Pinagloloko mo na ako, Joseph eh. Di ba? Makakabalik ako sa dati. Meron akong karibal doon. Nawala sa text yun, ano? Pero ang sinasabi natin is, mahirap magbigay ng false promises. Sabihin natin madali. Mahirap matupad yun. Di ba? Nakuha niyo yun? Madali magsabi eh. Di po ba? Pero kung hindi totoo, hindi, binibiro lang naman kita. Hindi pa ngayon. Abangan mo, maghintay-hintay ka lang. Darating din yung fulfillment. Di ba? Pinapaasa ka, magbayad ka uli ng panghuhula. Balikan mo ako, huhulaan ko uli kita. Kumikita tuloy yung panghuhula. Alright. Joseph was so confident that this is gonna happen to him, that he encouraged him that you'll be restored to your position. Sabi niya, naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Faro para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Imagine niyo yun, ano? He's trying to help the guy, but he cannot help himself. Kinakailangan niya pahingi ng tulong yung cupbearer. Pag ikaw'y nakabalik na, tulungan mo naman ako. So paano ako maniniwala sa ganun? Di ba? Hindi mo matulungan yung sarili mo eh. Paano pa tayo makakasiguro na talaga ako ibabalik sa dati kong pwesto? Pero for Joseph, he was so confident that he will soon receive justice. Nag-appeal siya. Joseph found an opportunity to appeal for justice through a new friend. Siyempre, binigyan niya ng favorable interpretation, which is true naman. Verse 15, sapagkat ang totoo, sa pilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreo, kasi galing sila sa, diba, sa north ng Egypt. At kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako. Wala siya magawa. It's like this. He can have supernatural gift, like interpreting dreams. Supernatural, pero sa natural wala siyang magawa. Diba? Nakakulong siya. Hindi niya matulungan yung sarili niya. Pero, ang iniisip ni Joseph, ay babalik ako doon sa aking pinanggalingan, sa aking lupain, kasama aking mga parents doon, aking mga kapatid, doon ako mamumuno. Yun ang iniisip niya. Makaalis na ako sa kulungan. Siyempre naman, sino ba gustong manatili sa kulungan for an unjust cause? Diba? So, yun ang nag-explain siya ng kanyang case. Verse 16, nang marinig ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Joseph. Sinabi niya, na naginip din ako na may dala-dala ako sa ulo ko na 3 kaing na may lamang tinapay. Kasi panadero siya, so gano'n. Yung lalagyan, pinapatong sa ulo, puno-puno ng ano, hindi yung daladaling basket na ganyan. Verse 17, ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa Paro, pero tinuka ito ng mga ibon mula sa kaing sa ulo ko. Siyempre, exposed di ba? So, ba't ganon? Hindi katulad nung dream ng isa, parang maganda yung dream niya, pero sa akin, negative. So, medyo mixed ang feelings niya doon. Na-puzzle siya, bakit ang pangit ng dream ko? Ano mas malimit na dream? Magandang dream o pangit na dream? Naalala niyo pa ba yung magandang dream? Ano naalala niyo? Pangit. Naginip ako. Nakapangasawa ako ng pangit. Ganun ba yan? Nagtaka siya. Again, interpretation came from the Lord to Joseph for the second time. Kung sasabihin mo first time, chamba yun. Pero may interpretation siya because interpretations come from God. Di ba? So sabi ni Joseph, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 kaing ay nangangahulugan ng 3 araw. Parang kanina, doon sa pareho lang doon, na 3. Sa loob ng 3 araw, itataas ng Paro ang ulo mo mula sa iyong katawan. Pareho lang din. Pero iba ibig sabihin na itataas ang ulo. Kanina itataas yung ulo, positive. Babalik ka sa question mo. Pero itong itataas ng ulo, iba ang ibig sabihin. Itataas ng Paro ang ulo mo mula sa iyong katawan at ibibitin ang bangkay mo sa puno. At kakainin ito ng mga ibon ang laman mo. Grabe. Negative. Kung tutuusin mo, pwede siya magbigay ng, pangit itong interpretation ng dream na yun. Pwede ko bang baguhin? Baka bugbugin ako nito eh. Di ba? Baka mainis sa akin ito eh. Baka hindi ako bayaran ito. Di ba? Siyempre, hindi naman naningil si Joseph, di ba? Hindi naman siya naningil, di ba? Pero, baka sabihin nito, bulang propeta ka. Sasabihin mo ito yung interpretation, pero bakit sa kanya maganda sa akin pangit? Bayaran ko nga ito. Yung isa, hindi niya naman siya siningil eh. Bayaran ko nga ito para maganda yung interpretation ng dream. Di ba?
Pero si Joseph, kung ano yung totoo at ano yung tama, sinabi niya. At hindi siya natakot. Alam niyo, ganyan din sa tayo mga kapatid. Pag kinakailangan natin sabihin totoo, sabihin natin. Huwag tayo matakot kahit hindi nila magustuhan. Di po ba? Joseph doesn't let his lowered status, kasi ano lang naman siya doon, ano? Preso din siya, nangangasiwa nga lang. His lowered status silences his gift. He interprets both dreams honestly and immediately crediting the ability to God rather than on himself. Ibig sabihin nito, sa Diyos ko nakuha to. Itong interpretation of dreams. Is there an ability you've stopped using because your circumstances no longer seem to deserve it? In a sense, nakatulad nun, kung tutusin, hindi na sana nag-interpret siya ng dream kasi nandito lang naman ako sa kulungan. Ano bang magagawa ko? Pero gamitin mo ang ability na binigay sa iyo ni Lord. Third, God's power, Joseph's word proven true. Verse 20, dumating ang ikatlong araw at ito ang kaarawan ng Paro. 3 days. Usually pag sila celebrate ng birthday, mga 1 linggo, pistahan ka lang, minsan. Malapit na pala yung birthday ng hari. No? Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguan ng punong tagasilbi ng alak, siguro na-miss niya, no? yung taong yun. At ang punong panadero niya at pinaharap sa kanyang opisyal. O baka gusto niyang magiganti talaga. Okay, dumating na yung moment. Siguro itong dalawang tao na to, nagulat sila. Aba, pinatatawag kami. Pinalabas kami. Mukhang totoo nga tayo sasabihin ng ni Joseph sa hula niya. Pero, kung ikaw yung cupbearer, maganda yun. Kasi syempre, sabi ni Joseph sa dream, ikaw ibabalik sa dati mong katungkulan. Pero kung ikaw yung chief baker, matatakot ka. Kasi ang sabi ng interpretation, ibibitay ka. Di ba? So, verse 21. Ibinalik niya ang punong taga-silbi ng alak sa kanyang trabaho. Imagine niyo yung tuwang-tuwa. Ayan, sa picture. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya na nakabalik siya sa kanyang trabaho. May trabaho ulit ako. At bumalik ang tiwala sa akin ng Paro. Inilagay niya ang inuman sa kamay ng Paro. Pinagkakatiwalaan niya uli ako. Iyan sa totoo lang hirap balik ang pagtiwala. Hindi po ba? Pinagkatiwalaan uli siya. Subalit, ibinitay niya ang punong panadero. Surong matinding galit nito. Ikaw, pinakain mo ako ng panis ng tinapay. O matigas na tinapay, nasira yung ngipin ko. Wala yun na, hindi ko. Tulad ng pinakahulugan ni Joseph sa kanila. Dito makikita natin, ang nakakaalam lang ng dalawa, yung cupbearer panadero na nagkatotoo ang interpretation ng dream nila. Sila lang nakakaalam nun. O, siguro yung ibang preso alam din, pero ano magagawa nila? Hindi naman nila pwede sabihin sa harian, uy, may magaling na interpreter dito sa kulungan. Hindi po ba? Exactly as Joseph said, the cupbearer is restored and the baker is executed, confirming that his interpretation carried real God-given authority, not guesswork. Kung ikaw si Joseph, napalitaan mo yung nangyari dun sa dalawang yun, tuntua ka. Bakit? Kasi talagang totoo yung nangyari. Di ba? Totoo yung nangyari. Uy, i-exercise ko pa rin yung gift ko kapag may dream dito, i-interpret ko para sa kanila. Paglilingkod ko yun. Bigay sa akin ni Lord yung gift na yun. Gagamitin ko yung gift na yun. Where have you seen God's faithfulness confirmed only after the fact? Sabi, nakita mo na totoo pala. Diba? Alam niyo, para sa isang pastor, sa totoo lang, para sa isang pastor, siguro sa inyo din, pag ikaw, alam mo, tinatawag ka magpastor, syempre takot ka pa sa responsibility, not until na nagsasucceed ka na masasabi, uy, pastor nga talaga ako. Kasi mahirap yun, baka sinabi nila, uy, magpastor ka na kasi dami mo alam, tinulak lang ako ng tao. Pero hindi ko naman talaga ako tinawag. Tinulak, hindi tinawag. O, tinangay lang ako sila. Nagpapastor ako, nagpapastor din ako. Tinangay lang. Hindi po ganun. Siguro sa inyong field, gusto ko magdoktor. Ang hirap nito, hindi ko ito kaya. Huwag na lang ako magtuloy. Bumagsak ka. Ay, hindi na ako magtitake ng second exam. Okay, isang verse na po ito. God's pause. Wow. Ang ganda kanina ng pattern, Pero God's pause. Joseph is forgotten. Ito yung last verse natin. Subalit hindi na alala ng punong taga-silbi ng alak si Joseph, bagkus kinalimutan siya. So, bitin ang kwento natin, mga kapatid. Joseph was hoping for God's favor kasi ginawa niya yung part niya, he interpreted their dreams. He helped these two people. And praying that the cupbearer would return the favor. Ano nangyari? It never came. Siguro inisip niya, uy, pakisabi naman sa cupbearer. Tinulungan ko siya. Hindi ko nga siya sinigil.
Tinulungan ko siya. Galing sa Diyos yung word na yon. Asan ba naman yung kanyang debt of gratitude? Wala man lang. God did not make the cupbearer forget Joseph. Hindi si Lord may sadya nun. Ang may sadya nun yung cupbearer. Kinalimutan niya. But He used it to test His trust and His faithfulness to Him. Bagamat nag-fail yung cupbearer, and eventually maalala siya pagdating natin sa next na kwento sa susunod na linggo. Pero para kay Lord, ginamit niya yung pagkakataon na yun para i-challenge si Joseph. Kahit may pause, God's pause, nagawa mo yung part mo, nabitin ka, hindi ka makawala sa kulungan na ito, hindi mo nakuha hustisya, hindi ka makakabalik pa sa iyong pamilya, pagtitiwalaan mo pa rin ba ako? Gagamitin mo pa rin ba yung gifts na binigay ko sa iyo? Magpapatuloy ko ba hindi? Mga kapatid, kayo, yung, sa mga nasa 20s na, may mga ilang nasimulan na kayo, nakailang taon na kayo. Ituloy nyo na yan. Kahit sa bandang huli, may iba sa inyo mahuli ng konti. Meron ba sa inyo nahuli ng konti? Yung ibang kabash nyo na, ang advance na, kasi ikaw nahuli. Kasi bumagsak ka. Kasi hindi ka nakapagbayad ng tuition na late ka tuloy. Huwag kayong magsasama. Ituloy nyo yan. Ituloy nyo yan. Pag kayo may kakilalang ganyan, encourage nyo sila. Huwag kang susuko, ituloy mo yan. The cupbearer forgets Joseph the moment he's free from him. A real human failure. Failure niya ng cupbearer that becomes, in God's timing, the very thing that positions Joseph for chapter 41. Kasi sabi ni Lord, ang kwento mo sa 41 magsisimula. What's something you're still waiting on where the silence itself, walang bumabalik na balita from the cupbearer, no? Feels like the hardest part to endure. Yung mga nag-a-apply mag-abroad, kailan ba dadating yung tawag ko na pwede na akong makalipad? Ang dami mong in-apply ng trabaho. Sumagot nga yung isa pero walang follow-up. Ano bang gagawin ko dito? Ang hirap ng silence. God's pause. You think Joseph's forgotten, but hang on. Mga kapatid, pahabol po ito. For some of you, if you're not really sure about your purpose in life, your destiny, sabi ni Dr. Tim Elmore, 8 personal ingredients involved in understanding your purpose in life. Consider your natural talents. Yan is sa mga ingredients for you to know ano magiging purpose mo sa buhay mo. Spiritual gifts. So kanina natural, spiritual gifts, supernatural. Number 3, inward desires. Saan ba napupunta ang iyong puso? Kasi i-direct ni Lord yan eh. Si Lord din naglalagay ng desire sa atin eh. Kung ba, interesado ako sa science, pursue for sciences. Interesado ako sa music pero wala kang natural talent, don't pursue for music. Desire lang pero walang natural talent, forget it. Results and fruits, saan ka productive? Kapag ginagawa mo ito, may nangyayari. Number 5, affirmation and recognition. Even people see in you that you are meant to be like this. Nakikita rin nila. Passions and convictions, ito talaga yung mas matinding push sa'yo, greater than the inward desires. Number 7, saan ka may fulfillment and satisfaction? Pag ginagawa ko to, kahit na sabihin natin walang balik na pera agad, pero I feel fulfilled, completed. And finally, circumstances and opportunities. Ito medyo challenge sa atin ito kasi minsan, circumstances don't lead us to where we should be. Pero don't give up nga. Gaya nung kay Joseph. Don't give up. Pero minsan nakikita mo, parang yung kanina kay Esther, walking through open doors. Where is life leading me? I just trust God that He's leading me there. Right? Kung iyon ang mo. So ito yung final na review natin. Forgotten by man, faithful still to God. God's plan, Moses meets 2 chief palace officials na naging instrumental sa kanyang pag-angat sa posisyon. Sa chapter 41 pa yon, God's purpose, Joseph uses his gift of interpreting dreams. Kung saan siya nandoon, nag-excel siya, nangangasiwa siya, at nag-interpret siya ng dreams. God's power, Joseph's word is proven true. Kasi kung hindi talaga yon, dapat hindi niya na ituloy. Pero obviously, God was using him for interpreting dreams. And finally, God's pause, Joseph is forgotten. He thought it was a delay. But that was part of God's strategy for him. Don't give up. Kapatid, sigurado ka ba sa purpose mo sa buhay mo? Ikaw lang ba gumawa niyan o kinuha mo to sa Lord?
isuko mo ang buhay mo sa Kanya at dito mo malalaman na ano ba talaga ang direksyon ng Lord sa buhay ko. Obviously, hindi direksyon ni Lord sa buhay mo na gumawa ka ng kalokohan. Yung hindi sa lahat ng politiko yung magpopolitiko ako para yumaman ako. Hindi ganun na, o gagawin ko to para yumaman ako. Magiging hold-upper ako para kumita ako. Obviously, hindi part ng plan ni Lord. Ang plan ni Lord ay maggamit mo yung grace mo. Tayo ay manalangin. Lord, inilalapit namin ang aming buhay sa inyo. Some of us, Lord, nasa point na kalituhan, walang kasiguruhan, ng takot, ng pag-aalala. Hindi po namin maintindihan kung may mapapala kami sa dinadaanan namin ngayon. Hinihiling ko po, Panginoon, makita po namin ng iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. Mangusap po kayo sa amin, Lord. Pag kami magbubuklat ng salita ninyo, bigyan niyo po kami ng pangunawa upang kami makasiguro, Lord, na kami ay lalakad sa landas ninyo. Na talaga meron kayong plano sa buhay namin. Na gagawin niyo kaming kapakipakinabang na makakatulong kami, Panginoon, sa maraming tao, hindi lang sa sarili namin buhay. At nang sa gayon, masabi namin ang buhay namin ay talagang naging mabunga, naging mabuti, at kasiyasiya sa iyo. Ngayon pa lang, Lord, ano man po yung pinagdidream namin, Lord, iniaalay na namin sa iyo ito. Ang aming kakayanan, na gusto namin maging mas mabuti pa, iniaalay namin sa iyo ito. Ang aming mga desires, iniaalay namin sa iyo ito. Ang aming mga imaginations, Lord, iniaalay namin sa inyo ito. Kayo na po bahala magdala sa amin kung saan kami dapat mapunta. Nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Kahit may mga pauses and delays sa buhay namin, na kayo ang nag-guide ng path namin. Pagtitiwalaan namin kayo. Maraming salamat sa natanggap namin mensahe ngayon, Lord, sa ngalan po ni Jesus. Amen at Amen.